Kamusta po mga katambay? Muli po ang inyong lingkod, si Katambay Manong dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin mga katambay ni Ka Manong. Ito po, komentuhan po natin itong balita mga katambay na talagang pati ang media di umano ay parang excited na makabalik, manungkulan at lalong-lalo na, kung ito yung magiging DepEd Secretary mga katambay, ang dating Vice President Leni Robredo mga katambay. Pakinggan po natin ang balita ng News 5 Everywhere. Ito po mga katambay at komentuhan po natin. Pinalulutan ngayon ng ilang netizens na si dating VP Leni Robredo ang dapat pumalit daw kay VP Sara Duterte bilang bagong Education Secretary. Pero ayon sa isang kapatido ni Robredo, tatapong mayor ng Naga City ang dating vice. Nasa frontline na balitang yan si Marlon Enriquez. Let Leni lead as DepEd Secretary. Naglabasan online ang panawagang ito ng ilang netizens matapos mabakante ang posisyon dahil sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Trending din sa Twitter si dating Vice President Leni Robredo. Ayon sa mga netizens, si Robredo dapat ang maging susunod na DepEd Secretary dahil sa kanyang magandang plataforma noon sa edukasyon. Pero ayon kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, hindi sila umaasang iaalok ni Pangulong Bongbong Marcos sa katunggali niya noong nakaraang eleksyon ang pagiging bagong DepEd Secretary. Pero kung sakali man, pag-aaralan daw nila ito. Sa ngayon, ayon kay Lagman, may plano na si Robredo para sa susunod na eleksyon. Ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial slate ng Liberal Party at ang mga kaalyansa ng Liberal Party. Tinabla rin ni Lagman ang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si VP Sara ang bagong leader ng oposisyon. Giit niya, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon dahil isinusulong nila ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Hindi raw tulad ni VP Sara. Para rin sa Makabayan Block, hindi pwedeng ituring na oposisyon si VP Sara, lalo't tikom ang kanyang bibig sa ilang mahalagang isyong kinaharap ng bansa. Saan banda? Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga nagaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag pa ng Gabriela Party List, ang tunay na oposisyon, wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na. 'Di ba? Red tagger pa, ang daming mga issues. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria. Iyang-hiya naman tayo mga katambay sa Makabayang Block. hindi ko kaya sila nananalamin di umano mga katambay na magsabi ang isang Gabriela Party List na hindi makatao at sinasabing may bahid ng korupsyon ng Vice President mga katambay. Di po ba pagka-korupsyon talagang tinututukan dapat ng gobyerno, di po ba? Ano po ba ang nangyayari po ngayon? Matatapos na naman ang taon. Halos kalahati na ng taon po, di ba? Ang lumilipas. At na last year pa po yung issue ng confidential fund, di ba? Mga tambay. At yung sinasabing karapatang pangtao. Iyang-hiya tayo dito sa Makabayang Block, mga tambay. Ini-issue ang korupsyon dito sa ating Vice President, mga tambay. Na wala namang ikinakaso at tinigilan na investigasyon. Dahil wala pong mapatunayan. Kahit po isang araw lang gastusin ang 120 plus million sa laki po ng Pilipinas. Di ba? At ang Office of the Vice President, unang-una, napakarami sa buong Pilipinas. At isa pa rin siyang secretary ng DepEd noong mga panahon na yon, mga tambay. Ilan po ba ang dapat, paglingkuran ng isang Vice President, mga tambay? More than 100
20 o 100, more than 100 million na ang Pilipino, mga katambay. Tapos, ikukumpara mo lang sa 120 million, mga katambay. Kung si Kamano nga gagastos yan baka isang araw lang yan napakadaling i-distribute yan sa buong Pilipinas na nangangailangan ng tulong, mga Pilipino. Di po ba, mga katambay? Ano lang po yan paninira, di umano, korupsyon. Pero, pag nakita nyo sa gawa, sa trabaho, Makabayang Black, sa sobrang tagal na nilang mga politiko, ano po ang nahita ng mga Pilipino? Ano po nakita natin na mga sinasabing makakatulong sa ating bansa itong Makabayang Black, mga katambay? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay. Hiyang-hiya tayo sa Makabayang Black. At dito naman po, ito po ang ating main issue at kukomentuhan. Ang dating Vice President Leni Robredo, mga katambay. Ito daw po ay pumuputok. At pumuputok pa lang, pero excited na po yata, mga katambay, ang media. Talaga ine-expose na po ang dating Vice President Leni Robredo. Pero sa komento ni Kamanong, kung ito po ay mangyayari at matutupad na maging DepEd Secretary, ang dating Vice President Leni Robredo, ito na po ang sinasabing nag-suicide at para nagbikte ang administrasyon po natin sa komento ni Kamanong. Bakit ko po nasabi, mga katambay? Dahil ang mga Pilipino nakita po kung paano mag-performance ang dating Vice President Leni Robredo. Kaya nga po ito nabansagan ng Lugaw Queen, di umano, mga katambay. Di po ba? At yung sinasabing, mga spaghetti kulay pink, di ba? Di umano ang mga alias mo rito. At yung sinasabing lumulusong sa baha, mga katambay. Pero meron naman parting tiyo na pwede siyang tumayo doon. Napakahilig po sa media mileage ng mga panahon daw, di umano, ng Vice President Leni Robredo. At ito po talagang sa panahon po ni dating Pangulong Duterte ay hindi po ito nag-succeed, mga katambay. Dahil nakita po natin ang mga performance po, pati ang mga Pilipino, ito po ay napakahina, noong mga panahon na yun, ng kanyang performance and approval rating, mga katambay. Hindi po katulad ngayon sa panahon po ng bagong Pilipinas, ibang-iba po. Ang Vice President po, ang pinakamataas sa lahat, ang kanyang trust and approval rating, mga katambay. Ikumpara po natin sa dating Vice President Leni Robredo na hindi man lang inungusan ang dating Presidente Duterte, lalo-lalo sa approval at trust rating. Di po ba? Ikukumpara mo yung performance, trabaho ng isang dating Vice President at dito kay Vice President Sara Duterte, mga katambay. At siya pa ang ipapalit sa DepEd, mga katambay, na isang Secretary at Vice President na pinakamagaling at laging number 1 ang ahensya ng DepEd nung siya ay nag-secretary nito, mga katambay. Di po ba? Kaya po ito isang pagbibigte at isang suicide, di umano, kung ito po ay ilalagay ni Pangulong Marcos kapalit ni Vice President Sara Duterte sa ahensya ng DepEd. Di po ba? Napakalayo po na credential, mga katambay. Isang napakagaling na Vice President Sara Duterte, sa survey, nangunguna palagi, dinadaig pa ang presidente ng Pilipinas at lahat ng mga matataas pang nanunungkulan sa ating bansa, katulad po ng Senate President, at ang Speaker of the House, at ganoon din, isama na natin ang Chief Justice ng Pilipinas, mga katambay. Laging ang Vice President magmula ng siya'y manalo bilang Vice Presidente ng ating bansa, mga katambay. Tapos isusulong mo, at pati ang sinasabi, media, talagang, ibinabalita na. Parang, bine-brainwash na tayo, mga katambay, di umano, na ito na ang susunod, di umano. Pero pag ito po ay sinasabi nga ni Kamanong, wag na wag ito papatulan ng Pangulong Marcos dahil lalong ikababagsak po niya ito at ng kanyang administrasyon. Ito po ay saradong dilaw. Pero sa nakikita naman po natin, mga katambay, nagsama-sama na po ang pink, dilaw, pulaw o pula, mga tambay, at kasama pa mga aktivista, di umano, at itong mga sinasabi mga kaliwang grupo, idagdag na natin ng Makabayang Black, nagsama-sama na po.
Kaya kung sa sa tingin po ng ating mga kababayan, madali po itong tanggapin ng administrasyon dahil nagsama-sama na nga po sila di umano para pabagsakin ang mga Duterte. Nakita naman po natin ang Makabayan Black. Talagang imbis na ang Pilipinas ang asikasuhin at ang Kongreso, doon sila gumawa ng mga magagandang panukala. Pero lagi po itong nakakabit sa pamilya Duterte. Ganito pong klaseng mga sinasabing lingkod bayan, itong Makabayan Black, mga tambay. Hiyang-hiya tayo sa kanila. Kaya po, good luck na lang. Good luck na lang po kay dating Vice President Leni Robredo at good luck na lang din po. Good luck na lang din po sa Administrasyong Marcos kung ito po i-welcome niya sa kanya administrasyon, mga tambay. Dahil ikababagsak po ito. Lalo ng kanyang approval at trust rating dahil wala na po halos tiwala, mga tambay, ang mga Pilipino. Meron man, dahil nakita naman po natin kahit pa paano, malaki po ang boto nito. At ito po ay pumapangalawa, mga tambay, nung panahon ng kampanya at nakaraang halalan. At kaya nga lang po, mahigit kalahati naman po. At sobra-sobra pa sa kalahati ang inilamang ni PBBM dito sa mga sinasabing dating Vice President Leni Robredo. Kaya lang, ito talagang binakbakan po ang pamilya Marcos nito noong mga panahon na ito. Talagang kahit po nung panahon po ni dating Pangulong Pinoy, talagang kasama po ito. Talagang nagpapabagsak at nagpapabaho sa pamilya Marcos, lalo sa iplidong Marcos. Pero ngayon, wag naman sana, mga tambay, na masama ito sa Administrasyong Marcos dahil hindi pa nakakalimutan ng mga Pilipino ang mga dilaw at ang Marcos, mga tambay, pagdating sa politika. Pero magsasama-sama daw di umano. Tingnan natin kung ano ang mga darating na, dahil ang araw ay lumilipas, hindi natin kung ano mangyayari, di po ba? Sa mga desisyon. Dahil sila lang po nakakaalam nito, mga tambay. Dahil sila po ang sinasabing makapangyarihan sa ngayon, di po ba? Ang ating Commander-in-Chief. Hindi po si Kamanong. Si Kamanong po ay nagkukomento lamang, mga katambay. Muli po, mga katambay, si Kamanong po nagiiwan po na. Tis-tis lang po tayo, mga katambay. Makakabangon pa ang ating bansa, mga katambay. At syempre po, sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, syempre po, pwede po tayo mag-like, share, and subscribe, mga katambay. Muli po, abangan nyo na lang po ang ating mga susunod na upload at ingatan nawa po tayo, mga katambay. Paalam. Bye-bye.